Isang mapagpalang umaga kong muli ang sumaatin at pagbulay-bulay natin muli ang mga salita ng Panginoon sa araw na ito, na ang bawat talinghaga ay may nakatagong mga hiwaga na ipinaparating ko sa atin bilang mga Kristiyano, na tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesus. Mahirap dahil habang pinaglalaban mo ang tama ay mawawalan ka ng mga kaibigan, mawawalan ka ng mga kamag-anak, dahil nga pinaglalaban natin yung tama at hindi tayo sumusunod sa anumang mga bagay na masasabi nating lihis sa aral ng ating Panginoong Hesus. Habang ginagawa natin to, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa ibang tao, dahil nga sa pagsusulong ng katotohanan, inilalad sa atin ng mga talinghaga na ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa bawat halimbawa na ipinapakita niya, na talagang mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Parables are short stories that have symbolism, meaning, and a lesson. Yan, huwag natin i-interpret ito na literal. Lagi natin sinasabi. Much like a fable, when the Lord Jesus was conducting ministry during His time on earth, He would teach in parables regularly. Ginagamit lang ang parable kapag nakita ng ating Panginoong Hesus na ang audience ay may mga matitigas na puso. Hindi niya dinidirektang sinasabi. Sa paraan ng pagsasabi niya ng talinghaga, napapangiwi na lang yung mga matitigas ng loob dahil nga sa kakulangan ng pananampalataya. Many of them were meant to reveal spiritual truths, eliminate spiritual confusion, and give the Holy Spirit space to work on open hearts. Madali sanang tanggapin lahat kung may pananampalataya. The book of Matthew features many of these parables, including one about special wedding. This illustration, known as the parable of the 10 virgins, features imagery, symbolism, and exciting promise for his followers. Yan, yung special wedding na yan, pagtitipon niya ng mga banal sa langit na tinawag ng Diyos. Ano po? Ano yan? Mga malalalim na imahinasyon. And a dire warning to those who would reject the love and forgiveness of God, provided by the death and resurrection of the Son of God. Understanding this parable and its meaning can provide assurance for those who have a relationship with the Lord. The parable of the 10 virgins addresses the latter. It comes after He warns the disciples. Yan. Yun doon kasi sa papaksain natin, bubulay-bulayin natin sa umagang ito, may kinalaman sa 10 dalaga. Ano po? Kaya tinatawag siyang parable of the 10 virgins. Pero may ibig sabihin yun, yung pagtalakay na yun ng talinghaga ng ating Panginoong Hesus, walang ibang pinupuntusan dyan, babasahin natin mamaya, kundi ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kasi sa panahon pa lang nila, may mga antikristo na, may mga antichrist na dun na nagtuturo na wala na daw pagkabuhay na maguli at wala na rin pagparito ng Panginoong Hesus. Bakit ba paparito? Kasi nga maghuhukom sa masama at mabuti. Yun lang naman, ganun lang kasimple. Hindi pwede sama-sama tayong lahat sa langit, nandun na rin ang masama. Hindi. Maghuhukom sa masama at mabuti. Pag hihiwalayin yan, dalawa na yan. May impyerno, may langit. Ganun lang kasimple. Matthew 24:36, the hour and the day. But of that day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. Kaya hindi po pwede na may magsasabi dito sa lupa ng mga kung sino-sinong pastor o sinugo daw, siya ay kinausap daw at sinabi sa kanya kung kailan dadating. Lalo na yung mga saksi ni Jehovah, napakaraming hula ang sumablay sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na yung mga member binobola. Ibenta nyo na yung mga ari-arian nyo, dadating mamayang alas 12. Ayan yung talata ko. But of that day and hour, no one knows. Pag may nagpakilala dito na galing ako sa Diyos, sugo ako ng Diyos, para sa akin dapat sampalin. Tutulog para sa akin lang yun. Baka masyadong marahas, para sa inyo, ewan ko. Para sa akin, dapat yung bigyan ng isang, kasi nililigaw mo yung tao Leader ka pa man din. Ang dami niyan. Not even the angels. Hindi rin alam ng mga anghel. Anghel na yan, mas mataas ang ano yan sa atin, hindi nila alam. Lalo na yung anak, nor the son. Sino lang nakakaalam?
but the Father alone. Yun ang hiwaga ng 10 dalaga na mayroong pinatutungkulan. Ano nang kinalaman ng dalaga? Pag sinabing dalaga, virgin, innocent, yun lang. Walang alam, walang malay. Di ba yun yun? So anong pinararating nun? Ba't ginamit yun? Kasi yun yung nangyayari sa kanilang panahon na mga, lahat ng binabanggit dito sa parable na to, vineyard, mga laborers, yan, lahat ng binabanggit, familiar yun sa panahon nila. Kaya gagawin ng readers, papasok ka sa panahon nila. Eh ngayon, kung babalik tayo sa panahon nila, kung makakasakay tayo dun sa Superbook, gamitin mo nga dun yung FB. Pagtatawanan tayo dun, sino ito mga ito? Saan galing ito ang FB? Gamitin mo nga yung mga nangyayari dito sa ating mga social media niyan. Pagtatawanan tayo. Advance kayo masyado, walang FB dito. Nasa panahon tayo ng Israel. Yan. Bakit ganyan ang mga ayos nyo? Kaya nga, para maintindihan, papasok dun sa tinatawag na sinasabi ng talata. So walang nakakaalam, sigurado yan. Ngunit tungkol sa araw at oras na yan, walang makakaalam. Kaya nga sabi ko nga, pag may nangaral dyan, sitahin nyo na, pagalitan nyo, magbasa kayo ng Bible. Wala nga nakakaalam eh, tandaan nyo talata. Mateo 24:36. Ibuloy, isa pa yan. Katakot-takot na kaso ngayon yan, malala din itong taong to, di ba? Magpapanggap na anak ng Diyos. Kahit ang mga angel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Malinaw ang talata. Walang sino man taong may kakayanan alamin. Pati yung mga manghuhula na yan, dinadamay ko na. Huwag kayong maniniwala dyan. O papasok na naman yung 2024. O alisin nyo sa mga pintuan nyo yung mga maglagay kayong 12. At tagal-tagal na natin maglalagay ng 12 mga bilog-bilog wala nung nangyayari. Mahirap pa rin ang buhay. Kaya magpapapaniwala doon, tapos na tayo doon. Bukas na tayo sa kaalaman sa ating Panginoong Yesus. Tanggalin nyo na yung mga tradisyon na yan. Malas! Pag may tradisyon, maniwala kayo. Malas! Sumunod tayo sa ating Panginoong Yesus. Alisin natin yung mga kinamulatan na yan. Magsasabi ang Bible tungkol sa dapat nating lakaran sa daan na tama ang Panginoon. Ano po? Ang parabola ng 10 dalaga ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging mapaganda. Ayun pala yun. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay. O diba ganun naman? Mga kabataan, asawa ng asawa ngayon. Lalakas ng loob nyo. Bakit? May ibon na ba kayo? Diba? Mapaghanda. Kaya nga pinag-aaral eh. Para ano ba? Para makakuha kayo ng magagandang trabaho. Eh ang inaatupag, puro baby lang. Ano nangyayari dyan? Pabubuhay ka ba nung mapapakain ka ba nung pagmamahal na yan? Diba? Kung makakuha ka pa ng maglalasing o sa pungero, hindi pinahirapan mo yung buhay mo. Mag-aralin mo na, huwag kayong magmadali. O yan yung maging mapaghanda. May hinahanda eh. Tingin sa future, huwag dito. Doon sa future sa mangyayari. Maging mapaghanda sa lahat ng pagkakataon sa buhay. Hindi tayo babalik. Hindi tayo aatras. Lesson learned na yun, yung mga nakaraan. Dapat pala hindi po dapat ginawa yun. Diba? Ito, gamitin natin ng mga karunungan sa Diyos. Ayan, may pinararating yan. 10 dalaga na yan. Magugulat kayo mamaya. Magaling ha. Tuwan-tuwa ako dito sa mga parables na to. Ayoko matapos eh. Ano, gusto ko pa halongkatin pa. Madami pang kayang ipaliwanag. Pero siyempre, binibilang ko kasi slides. Alam nyo, pag naglabas ako ng talata, kahit sulat nyo, nasa 50. Hindi ako yung tipo ng nangangaral na kasasabihin nyo pinag-aralan nyo nakaraan, kakalahatiin na naman. Hindi, ayokong ganun. Tapos kung tapos. Para marami pa. Kulang nga yung buhay. Para ilabas mo lahat ng mga nandito, kulang pa. 15 years na lang natitira kung naabutin ako ng 60. Hindi ko pa nakakalungkat lahat. Tama yan? Hindi epektibo yung kalakalahati, uulitin. Lalagpas na 30 minutes, inububos na yung 30 minutes, sa kalahati na naman. Saka maglalabas ng kalahati uling paksa, bibitinin. Ayokong gano'n. Kanya-kanya kami ng estilo, makikita nyo kung sino talaga nag-aaral. Hindi ako nagyayabang. Tingnan nyo kung sino nag-aaral. Dapat natin bigyan ng pagpapahalaga ang pagkakataon. Kaya minsan lang tayo magiging bata. Minsan lang tayo magiging dalaga, binata. Minsan lang tayo dito. Pag minalas-malas ka pa, 23 pa lang, patay ka na, wala na tayo magagawa.